Nakaparada ako sa tagumpay. In Jesus' name. Amen. Ihayag po natin, at ano po natin inahayag, siya po mangyayari at magaganap. Because there is power in tongue. Amen po ba? May kapangyarihan ng ating mga dila. How are you? Are you ready na po sa ating pong outdoor fellowship? Hindi lang po yan water baptism, but outdoor fellowship ng mga anak ng Diyos at taga Jesus My Life Church. So hindi ibig sabihin na nabautismuhan ka na hindi ka nasasama, hindi na rin ako sasama nun. Amen? May narinig po ako, hindi po ako sasama dahil nabautismuhan na ako. Ay, ibig sabihin ng outdoor fellowship, lumalabas ka. Tayo mga magkakapatid, lumalabas tayo at nagka-fellowship tayo sa labas. Ayaw po natin doon. Nag-swimming ka na, nag-airport ka pa, libre pa yung dinner mo, breakfast mo, 24 hours. Amen? Iron Pavilion, that's just along the highway. Yes. Amen? Una lang po siya ng kaunti sa watermark. Ang bukong ang building po ay kulay green. Amen? So, supportan po natin ang gawain ng Panginoon. Webes po yun at wala po tayong ginagawa. Wala tayong pambayad, humingi po tayo sa Diyos. Kung walang pambayad, hindi po humingi sa Diyos. Naniniwala po ba tayo kung humingi tayo sa Diyos ay kanyang pagkakalo? Amen! Opo, sabi ni Jesus, di ba sa Matthew 7:7, ask, and you shall receive. Ang tungkulin natin mag-ask. Gawin yung tungkulin mo. Ang tungkulin naman ng Diyos ay bigyan ka para matanggap mo. Amen? Sa ating mga pagkailangan, idaan po natin sa prayer, huwag po lahat sa ating lakas, sa ating talento. Amen po ba? Ibigyan po natin ng part ang Diyos sa ating buhay na makita po natin ang kanyang kamay, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabutihan na ating pong kailangan po natin sa buhay. So, hindi ibig sabihin, bautismado ka na, hindi ka nasasama. Amen? Doon tayo ay pag-banding po tayo. Ngayon ay i-aral ko na po para ma-shorten po yung ating kasi hindi pa na-confirm sa akin ang Espanya, pero ang Espanya ay makipag-join sa atin. Rapakan po natin si Lord. Amen? Eh mag-asawa kami, dapat mag-join together. Amen? O mag-join together kami. Wala na tayong hindi naman natin. Amen po ba? Praise the Lord. So, hindi ko alam, pero makikinig lang tayo, pero hindi pa na-confirm na hindi sila sasama, pero alam ko sasama sila. Amen? So, salamat sa Lord dahil hindi rin tayo katuwang doon sa ating mga pinansyal. Ang buti ng Lord. Amen? The goodness of God. Nakita po natin yung goodness ng Panginoon. Makikita naman po natin kung tayo na sensitive, makikita natin ang bagay na ito ay gawa ng Diyos. Ang pangyayari nito ay gabay ng Diyos. Akin po ba? Makikita po natin yung dahil ang mananampalataya. Alam niyo po ba, ang mga pangako ng Diyos ay para lamang sa mga mananampalataya. Amen. Kaya ang mga babae na lalaki na patuloy na sumusunod at lulod sa Panginoon ay manatili, nakatayo sa mga pagsubok. Amen! Dahil sa buhay na ito, meron talagang pagsubok. Meron talagang mga kapigatihan. Amen? Kasi kung wala mga pagsubok at walang kapigatihan, walang problema, hindi na natin kailangan ng Diyos. Amen po ba? Mabuti lang din po ang Diyos eh. Kaya kung may mga ganyan nangyayari sa ating buhay, mga nangyayari sa ating buhay na hindi natin makuhaan, kasi inaadya po yan ng Lord para tumawag tayo sa Kanya. Huwag natin makalimutan na hindi natin kaya ang buhay na wala siya. Amen? Amen. Amen. Dahil may mga demonyo sa paligid. Kagabi lang, di ba? Sabi may floating lady daw. Sa patutuo ni Sister Nora, meron talagang bad spirit. Amen? At nakita niya dun sa anak niya, lumabas daw yung malaking lalaki na maitim. Di ba? Hello? Ibig sabihin, meron talagang masamang espiritu. Amen po ba? Meron talagang mga bagay na hindi natin nakikita. Amen? Amen po ba? So, kagaya na namin, lagi kong in-example, ang hangin, naramdaman natin yung lamig, lampi. Pero, hindi natin nakikita
magpaparamdam. Meron talaga. Amen. At yan, syempre, una, yan po ang Diyos. Hindi natin siya nakikita. Amen. At hindi tayo mabubuhay na walang Diyos. Kagaya na, pag walang namin, hindi tayo mabubuhay. Ano ba? Without oxygen, we cannot live. Amen. Ganun din po ang ating buhay. Kapag wala po ang Diyos, hindi po tayo mabubuhay. Kasi bakit? Siya po ang nagbigay ng buhay natin. Amen. Kaya nga po tayo nagkaroon ng buhay dahil sa Diyos. Amen po ba Genesis 2:7? Nilalang ng Diyos ang tao sa alab galing sa alabo. Hiningahan niya sa ito. Amen. At nagkaroon ng buhay. Kaya nga pag wala ang Diyos sa buhay natin, wala naman tayong buhay. Amen. Siya nagbigay ng buhay. Siya nagbigay ng hininga, kaya tayo buhay. Dahil sa Diyos, tayo po ay nabubuhay. Amen? Kaya huwag natin pabayaan ang Diyos sa ating buhay. Amen. I-prioridad po natin siya malagi. Amen. Huwag po yung mga bagay. Dahil we have a jealous God. Seloso po ang ating Diyos. Alalahanin niyo po yung Exodus 20 verse 5. Ang Diyos po ay nagsiselos. Huwag po siyang pagsiselos na una mong minahal ang maraming bagay, kaysa kanya, mali yun. Pag nagsiselos siya. Di ba nangyayari? Amen po ba? Amen. So ngayon po, ay dahil tayo po ay tapos po tayo sa 7 last words. Tandaan niyo po lang yun. 7 last words na in-after ni Jesus across the Calvary that was 2,000 years ago. Tandaan po natin na yun. At magkakaroon po tayo ng encouragement, magkakaroon po tayo ng pag-asa sa ating buhay. Amen? But, you know what? Kung ang 7 last words ay mahalaga po siyang pag-aaralan, alam niyo po ba na ang water baptism, isa din po sa ibibilang po natin sa last words ni Jesus. Amen? Alam po natin na bago siya po ay namatay sa krus, siya po ay inilibing, siya po ay nabuhay na mag-uli. Amen. Amen. That is the true gospel. Yan po ang totoong gospel, mabuting balita, magandang balita. 1 Corinthians chapter 15, verse 3 downwards. Okay? Yan po ang pagkalibing, pagkamatay, pagkalibing, pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Kristo. Yan po ang mabuting balita sa atin. Sapagkat bakit nalibing ba yun? Mabuti yung namatay na lang, mabuti pa yun. Nalibing na lang, mabuti pa yun. Yung nag-resurrect, pwede yung mabuti, pero yung tatlo na yun, yun po yung good news. Sapagkat kung hindi po namatay ang Panginoon Kristo, wala po tayong kaligtasan. Kung siya lamang po ay ipinanganak, binirdihan lang po ng mundo, at hindi po siya nag-alay ng buhay, wala po tayong kaligtasan. Amen. Kaya mas isi-celebrate po natin, mas pag-aaralan po natin yung pamatayan ng Panginoon Kristo, hindi po yung birthday ni Jesus Christ. Amen. Mas bigyan po natin ng diin ng pag-aaral yung pong kamatayan ni Yesu Cristo sa cross at yung mga sinasabi ni Jesus Christ. Ngayon, ano po yung isa din po mahalagang last words ni Jesus Christ? Ang sabi niya, pagkatapos po niyang nag-resurrect, nagpakita po siya, in 40 days, tingnan mo si Jesus Christ, no? Nag-ministry siya hanggang 23 years and a half dito sa mundo. Tapos, nag-alay na siya ng buhay. Nag-alay na po siya ng buhay. Pagkatapos po niyang namatay, tinapos po niya lahat ng kalooban ng Diyos sa pangangaral. Tinapos po niya lang ang trabaho niya sa pamagitan ng kamatayan. Pero alam niyo po ba, pagkatapos niya nag-resurrect, nagtrabaho pa rin si Jesus, nangaral pa rin siya. Amen. Wala siyang tigil sa pagtrabaho. Sinasamantala po niya na nandito siya sa lupa, mga pangaral siya. Kasi pagdating sa langit, wala na po siyang mga pangangaralan. Amen? Church, situate din po sa ating buhay na habang tayo nandito sa lupa, like Jesus. Kasi we must be like Jesus Christ, be like Christ. Amen po ba yun po ang sabi ni Paul? Na dapat, habang nabubuhay tayo, huwag mong kalimutan, samantala
papuntahin, ipagsabi si Jesus Christ. Amen. Kasi pag namatay ka na, hindi ka na pwede makapag-share sa kabutihan ni Jesus Christ. Kawawa naman maraming tao. Amen? Kahit nagtrabaho ka, nag-aral ka, samantalahin mo, maglingkod ka pa rin sa Diyos. Ipagsabi mo ang kabutihan ng Diyos. Ipagsabi mo na namatay siya para sa iyo at sa akin. Namatay siya dahil mahal ka niya at mahal niya ako. Ibig mo ba namatay siya para magkaroon tayo ng buhay ng langgan? Namatay siya para tayo gumaling sa ating masakit karamdaman. Namatay siya para lumayo tayo sa mission na sa dagat. Amin po ba? Amen. Amen! Dapat sabihin po natin yan sa lahat ng ating kausap. Amen! Like Jesus Christ. Pero mo, pag-resurrect niya, ang sabi niya sa Matthew 28, verse 19, tumayo kayo. Gawin yung alagad ang lahat. Diba? Isa din po yung last words ni Jesus Christ. Part of the last words. Famous last words. Amen? Na pagkatapos ng kanyang resurrection, meron pa rin siyang last words. Tumayo kayo, gawin yung alagad ang lahat, at pag nagiging alagad na ang lahat, habang gumagawa ka ng alagad, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Yan po ang proseso ng bautismo. Yan ang sinabi ni Jesus Christ, huwag mong baguhin. Amen. Binabago ng marami, kaya ako kung nagbabautismo, binabautismuhan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, sa ngalan ni Jesus. Magka-question pa ba ako sa water baptism ko? Hindi, sa ngalan ni Jesus, ginamit ko na si Jesus sa mundo. Diba? Kasi yan na yung ginawa ni Pedro. Yan ginawa ko yung mga nabautismo, yung mga early church, sa ngalan ni Jesus. Ano ba sabi ni Jesus? Sa kanyang last words, sa kanyang resurrection day, bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Pag sinabi ni Jesus Christ, yung proseso, huwag mong baguhin. Amen? Huwag mong baguhin. Eh kung nangaral sila sa pamagitan ng Panginoon Siyempre, idilugtong mo. O, ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, in Jesus' name. Amen! Amen. Praise the Lord. So, pag-usapan po natin ngayon ang water baptism. Doon po, papalista po kayo kay Mama Mary sa lahat po ng water baptism. At doon po, sa gawain natin, ang magaganap na lamang po, ay yung po magpatotoo po kayo, paano po ninyo na-encounter ang Diyos sa inyong buhay. Nung makasalanan pa kayo, wala po kayo sa Panginoon sa Jesus My Life Church, ano kayo? At kung na-encounter nyo na po, nandito na po si Jesus Christ sa buhay nyo, sa pamagitan ng kanyang aral, ano na kayo ngayon? Ipapahayag po natin yan sa ating gawain doon, sa Iral Pavilion. Okay, now church, ito po ay teaching, preaching. Okay? At makikinig po tayo ng mga bautismuhan na dahil ito po ay reminder sa atin. What is water baptism? Bautismo sa tubig. Once you are saved, when you say saved, nanampalataya ka na. Amin po ba? At doon sa pananampalataya, nagkaroon po roon ng repentance, nagsisi ka na. Amin po ba? Amen. Nanampalataya at nagsisisi ka na sa Panginoon. Yun po yun eh. Kaya po yun, magkapatid po yung pambalinig po yun. Hindi pwede nanampalataya tayo, tapos patuloy po tayo sa ating kamamahan, sa ating kasalanan. Amen? Yes. So once you are saved na po ba tayo? Amen. Amen. Dahil po sabi sa John 3:36, ang sumasampalataya ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan, ang hindi sumasampalataya ay manatili sa pukok ng Diyos. At ito nga, ang word na panampalataya, merong sa ilan na paloob dyan, nagsisi ka na. Amen. Dahil naniniwala ka na sa aral, naniniwala ka na kay Jesus Christ, ibig sabihin, hindi pwede maniwala ka na hindi ka nagsisisi. Amen po ba? Once you're saved, the next natural step is water baptism. Amen? Pero, meron pa pong
isa pang baptism, pagkatapos ng water baptism, mayroon pa po isang baptism na kailangan maganap sa ating buhay. Unang step lang po ito. Pero ang matinding step na mangyari sa ating buhay ng baptism is the baptism of the Holy Ghost. At baptism ng apoy. Kaya nga tignan nyo, kung bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok, problema ng buhay, binabautismuhan ka na niyan sa apoy. Dinadaan ka na sa apoy. Para kang ginto, dinadalisay kung totoo ka talaga sa Panginoon. Babautismuhan ka talaga niyan sa apoy. Kaya huwag tayong magreklamo kapag dumadanas tayo ng marami pagsubok, problema, bigat ng buhay. Sumusuko na tayo, hindi na tayo tumutuloy sa kasama po yan sa baptism. Amen. Babautismuhan ka sa apoy. Yan ang sinasabi sa Matthew chapter 3. Amen. Nung nagbabautismo si John the Baptist, na babautismo ko kayo sa pamamagitan ng tubig. Pero ang kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo, nasa inyong kalagitnaan, magbabautismo sa inyo sa banal na espiritu at apoy. Amen. Kaya, pagkatapos po natin mag-water baptism, huwag po tayong aalis sa Panginoon. Ligtas na ako, mag-water baptize na ako. Babautismuhan ka pa sa Holy Spirit at apoy, idadaan ka pa sa mga pagsubok, sa mga testing ng buhay, challenges ng buhay. Amen? Kaya kung may testing challenges ng buhay, pinabautismuhan din sa apoy, kapag tumasa ka. Amen? Praise the Lord. So, dapat tayo mabautismuhan sa madaling panahon. Ginawa po yan sa Acts 22 verse 16, basahin niyo na lang po. Ano ang bautismo sa tubig? Ano daw ang bautismo sa tubig? Ang bautismo sa original na salitang Griego, Greek word ng bautismo ay baptizo. Baptizo. Salitang Griego po yan. Okay? Ibig sabihin ng baptizo ay ilublog. Hindi lang po ting-ting sa mukha ng bata. Sa ulo ng bata ibuhos. Hindi po yun binyag. Hindi po yun bautismo. At ang bata, hindi po yan binibinyagan. Ang bata po, inaalay po yung dinilibigay, inihandog. Kagaya po sa Luke chapter 2, ginawa po ni Mary at ni Jose. Dinala po nila sa Jerusalem para ihandog. May natapos sa mga bato-bato. Amen po ba? Hello? Amen? So, ang bata ay hindi po siya binibinyagan. So, at sa Biblia, wala po ang salitang binyag. Amen. Okay? Bautismo, meron. Okay? Iloglog. So, yung binyag, hindi po yung biblical. Okay? Iloglog. Ilubog. Okay? Yan po ang biblical na pamaraan ng binyag o bautismo. Paglubog sa tubig. Okay? Nanonood po ba natin, church? Bakit kailangang bautismuhan sa tubig ang isang mananampalataya? Ang isang ligtas na? Number 1, dahil ito ang utos ng Panginoon. Amen. Amen? Sinabi ko na po kanina sa Matthew 28:19. Kumain kayo, gawin yung alagad, ang lahat, bautismo niyo sila. Kaya hindi pwedeng alagad ka, wala kang bautismo. Amen? Dapat kung alagad ka, may bautismo ka sa tubig. Amen. Hindi pwedeng ligtas ka, walang bautismo dahil, alam nyo, si Jesus Christ na nagpa-water baptize sa Jordan River. Amen? Amen. Nagpa-bautismo siya. Tapos ikaw, hindi, pag-isipan mo muna. Pinag-isipan pa, si Jesus Christ nag-set na ng example na siya nagpa-water baptize na ibig sabihin, kailangan mo rin gayahin yung ginawa niya. Amen po ba? Si Jesus Christ, ito po ang utos ng Diyos kung bakit po nagpapabautismo ang tao, ang manampalataya ang ligtas na. Dahil yan po ay utos ng Diyos. Kapag utos ng Panginoon, susundin, hindi. Susundin po. Hindi po. Utos ng Panginoon bautismo ninyo sila. Amen. Eh kung ayaw magpabautismo, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Amen po ba? Pero susunod po tayo sa utos ng Diyos. Utos na yan, bautismo niyo sila. Tapos, ang proseso po niya sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Banal na Espiritu, again, huwag mong baguhin. Amen.
Pedro. Si Jesus may sabi niya, hindi si Pedro. Si Jesus gumawa niyan, hindi si Pedro. Ganito ka maniwala. Kay Jesus po. Kasi yun ang ginamit sa early church eh. Yan po ang medyo, yan, masalimuot na topic. Okay, church! Bakit kailangan ang mga manampalataya at naligtas na ay kailangan magbautismo? Una, itatakbo sa puso ng isip mo dahil ito ay utos ng Panginoon. Pag lublob ka sa tubig, Lord, lublob ako dahil utos mo. Amen? Amen. Kailangan mo magpa-water baptize, mga kapatid. Number 2, isang patotoo ng pagkakaisa ng mga tunay na manampalataya kay Kristo Jesus. Yan. Testimony mo yun na nagkakaisa kayo manampalataya. Na baptism tells the world not only you are a believer. Sa pamamagitan ng bautismo ng tubig, hindi mo lang sinasabi sa buong daigdig na hindi ka lang manampalataya. But you have been one identified with Christ. You are with Christ. Pag napa-water baptize ka, identified ka na kay Kristo. Na kay Kristo ka na. Nagpapabautismo ka dahil na kay Kristo ka na. Amen. Pumalakpak ako na kay Kristo. Ganun kailan, di ka mapabautismo. You are now identified with Christ. Kung hindi ka nang mag-water baptize, wala ka pa kay Kristo. So, hindi ka mag-water baptize. Amen? Okay. And the life which you live, ito ha, you live by faith in the Son of God who loved you and gave Himself for you. Ang buhay mo na ngayon na hindi nabubuhay ay nabubuhay ka na sa panampalataya. Again, ang buhay mo na ngayon na ipinabubuhay ay nabubuhay ka na sa panampalataya. Kanino ka manampalataya? Sa anak ng Diyos na si Jesucristo. Doon ka lang nabubuhay sa aral ni Kristo. Amen. Hindi aral ng tao, hindi aral ng kung sino-sino ka man. Hindi sinabi ni Kristo, wag mo ipabuhay yun. Amen po ba? Kaya ibig sabihin, ang buhay mo ay nakalain sa Biblia. Amen. Amen po ba? You are now with Jesus. It's not your life anymore. Kung water baptize ka na kay Kristo na, nabubuhay ka na sa panampalataya kay Kristo lang. Yung buhay mo ay hindi na yung buhay mo, hindi pag may-ari ng asawa mo, ng nanay, ng tatay mo, ng sino pa man, ng boss mo, ng amo mo, o sino pa man, ng kaibigan mo, walang pwedeng sumakot sa buhay mo, kundi ang buhay mo ay si Kristo. Amen. Hindi ka pwedeng diktahan ng iba, larangan ng iba, hadlangan ng iba. Kapag patungkol kay Kristo, go ng go ka lang. Amen. Amen? Number 3. Idinideklara ng manampalataya kay Satanas. Pag water baptize ka, idinideklara ng manampalataya kay Satanas at sa kanyang mga demonyo na nagpagtagumpayan na siya, ikaw, ako, ng Panginoong Yesus. Amen. Hindi ka na makukuha ni Satanas. Napagtagumpayan ka na ni Jesus Christ sa cross. Gayon din ang lahat ninyong gawa doon sa cross ng Kalbaryo. Ang manampalataya ay nakalaya na sa kanyang kaharian at kapangyarihan. See? Kapag ikaw ay nagpa-water baptize, ididiklar mo, sinasabi mo sa Satanas, Satanas, wala na ako sa kapangyarihan mo, wala na ako sa kaharian mo. Ako ay
Jesucristo na. Amen. Amen. Pagkain po natin siguro. Amen. Dapat po natin i-declare yung kay Satanas na napagtagumpayan na tayo ni Jesus Christ. Yung ating mga kasalanan, yung ating katagumpayan para sa buhay na ito, ginawa na po ni Jesus Christ lahat. Nalaman po ba natin, church? Amen. Okay? So that's number 1. Kung bakit may water baptism? Dahil baptism is commanded. Okay? So alam po natin na kinuman po yan ng Lord, kailangan po natin sundin. Susundin po ba? Hindi. Sundin. Okay, susundin po natin. At susundin din po natin yung proseso. Ama, Anak, Banal na Espiritu. Sa ngalan ni Jesus. Okay. So, baptism. Okay? Number 2, baptism is a picture of death and resurrection. Death and resurrection. Kagaya na sinasabi ng Colossians chapter 2, verse 11 to 12. Okay? Nagkaroon ka ng physical act. Sa paglubog mo sa tubig, kung paano si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, pag nag-water baptism ka, inihayag mo, nag-physical act ka, okay? Na paglubog mo sa tubig, di ba yung ating mga kasalanan? 1 Peter 2:24, ang ating mga siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy. Ilan po ba? Yung ating mga kasalanan, dinala ni Jesus sa kanyang katawan na bago sa cross. Amen? Amen. At hanggang kanyang paglibing, sa paglibing, dinala ni Jesus Christ ang ating mga kasalanan. Amen? From the cross to burial, dinala po ni Jesus ang ating mga kasalanan. Naulawan po ba natin? Amen. Okay. Now, si Jesus Christ ay namatay para sa ating mga kasalanan. Amen. Amen. Ngayon, pag ikaw nag-water baptism, nagsisimbolo po yan pag inilubog ka sa tubig. Nilubog ka sa tubig. Pagkatapos mo malubog, ibig sabihin nalibing ka. Yung kasalanan mo nalibing. Amen po ba? Okay. Ngayon, si Jesus Christ namatay sa ating kasalanan. Ngayon, ikaw, pag nalubog ka, nalibing ka sa tubig, mamamatay ka rin sa kasalanan mo. Amen. Tandaan po natin, si Jesus Christ ay namatay sa ating kasalanan para sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Pag tayo po'y nalibing sa tubig, nilubog sa tubig, nagsisimbolo po yan na tayo po ay patay na sa kasalanan. Si Jesus Christ namatay para sa ating kasalanan, tayo naman bautismuhan para mamatay sa ating kasalanan. Inihayag mo na ikaw po ay patay na sa iyong kasalanan. Yung dating pagkatao mo ay wala na. Pag-aon mo, bagong Nora, bagong... Just name yourself. Bagong Maika, bagong Jenny, bago na! Yung dating Jenny, hindi na napakasungit. Wala na yun! Yung dati nating buhay na napakasama, magdito, magtanakaw, mulumpi, kasabisod ka sa kanan, lahat na lang, galit po, kamoy na nakit, palaaway, lahat na yun, yung dating buhay ko. Bakit ang ugali mo lahat na yun? Pag nabautis mo ka na lubog, dapat kalimutan mo na lahat yun, magpakamatay ka na. Wala na. Patay na. Kumusta? Church! Kumusta yung mga nabautismuhan? Patay na nga ba sa kasalanan? Oh, ito po ay nagre-remind sa atin, yung mga water baptized na. Paalala ng Lord sa atin. Dapat pala, pag nalulog ka na sa tubig, yung lumang pagkatao mo, yung dating mga pangit mo, pag-uugali pagkatao, wala na yun. Amen. Amen po ba? So the first step is burial.
Buburiyak ka. Iiligin ka. Ano? Amen po ba? Hello, naunawa po ba natin, church? Okay. So, mamamatay ka na sa iyong kasalanan. Praise the Lord. Magpakamatay ka na sa kasalanan. Matayin mo rin sarili mo sa kasalanan. Amen po ba? Amen. Okay? We are making statement. We are dying to our sinful desires. Dinideklara po natin sa paglubog sa tubig, dinideklara po natin, gumagawa po tayo ng statement na patay na tayo sa ating mga sinful desires. Kumusta ang mga water baptized? Patay na nga ba tayo sa ating mga sinful desires? Baka may matumit. Ay, kailangan mong i-refresh. Na-water baptized na pala ako. Dapat pala. Wala na ako sa kasalanan. Kailangan pala umalis na ako rito. Then baptized na pala ako sa tubig. Amen. Akin na palang dinideklara. Amen? Ano po ba natin, church? Jesus died for our sins and for us died to sin. Kailangan mangyari baga ng pulo. So, ibuburial ka muna. Next part is the lifted up out of the water. Diba? Ilulubog kita. Tapos, saunin kita, baka hindi ka na makahinga. Diba? Praise the Lord. Nag-represent po yun ng resurrection ni Christ. Paglibing ni Christ, dahil dinala ni Christ ang ating mga kasalanan sa ilalim ng lupa. Sa kanyang kamatayan, amen? Dinala niya. Ano po ba natin, church? So, ang the next na mangyayari, nakalibing na. Sige, nung pagdilibing ka na sa tubig, huwag kang mag-amnesia. Pag-out mo, nakalimutan mo yung gagawin mo. Ay, nalibig na pala ako sa tubig, patay na pala ako sa kasalanan. Dapat na pala, hindi na ako mabuhay sa kasalanan. Eh, maraming Krisyano ngayon, may amnesia. Nakalimutan yung paglibing sa kanya na, nilibing na pala, patay na pala siya sa kasalanan. Hindi. Balik tayo sa 1 Peter 2:24. Ano sabi roon? Siya mismo ang nagdala ng sa kanyang katawan, ang ating mga kasalanan, dun sa punong kahoy. Upang, anong next na, word? Upang tayo mamatay na sa kasalanan. Amen. So sa cross, sa kanyang katawan, dinala niya na sa ating kasalanan. Yung kasalanan mo, ikaw nag-enjoy. Pero si Jesus Christ ang nagkakaroon. Amen? Ikaw ang nagpakasawa sa maraming kasalanan, tapos si Jesus Christ ang nag-bigati. Isipin mo yun. Alam niyo bakit niya ginawa yun? Para daw mamatay-matay sa kasalanan. Amen. Talagang mo katabi mo kung patay na sa kasalanan. Nagpupura ka yan. Nagsisinungaling. Eh di mo yung nagbuhay ka pa sa kasalanan. Baka nabuhay pa yan sa bisyo. Anak, eh mo yung nagbuhay ka pa sa kasalanan. Hello. Hello. Nanaw po ba natin, church? So yun po ang water baptism na may maunawan po natin. Una, utos ng Diyos. Utos ng Panginoon kailangan natin sundin. Pangalawa, baptism is a picture of death and resurrection. Paglubog ko sa iyo, lahat ng kasalanan mo doon, nanublog na. Simbolo lang po yun ha, hindi ikaw tubig. Ibig sabihin, picture lang po yun. Re-enactment lang po yun. Ina-act mo lang. Ibig sabihin no, by spirit, in the spirit realm, inaano mo Lord talagang talagang papatayin ko yung sarili ko sa kasalanan. Hindi na ko dapat pag-isip.
Kaya yung concert mo, nandoon na. Okay? Tapos, pag nag-resurrect ka na uli, pag ikaw ay nakaahon na sa tubig, represents resurrection. Ibig sabihin ng mga kapatid, sa Colossians chapter 2, verse 13, kung inyo pong mababasa, na yung nangyari sa iyo, na you are declaring your sins are already forgiven. Pag-aakon mo, yung kasalanan mo, nandun na. Di ba? Simbolo ko yun, na nalibing na. Pag-aakon natin sa tubig, dinideklara mo, sa fight na yun, pag-aakon mo, sinasabi mo na ngayon na, salamat Panginoon, lahat ng kasalanan mo ay pinatawad. Lahat ng kasalanan ko ay pinatawad mo na. Kailangan mong gawin yun. Mangyari sa buhay mo. Dahil, bakit? Diba? Nung time na si John the Baptist ay nangangaral sa Jerusalem, alam niyo po ba? At sa Judea, sa paligid, alam niyo po ba? Lumapit si Jesus Christ ngayon. Nag-bautismo, nangangaral at bautismo si Jesus Christ, si John the Baptist. Lumapit si Jesus Christ. Ang sabi niya, ano ba yan? Dapat ako bautismo. Bakit ikaw? Ang sabi ni Jesus Christ, hayaan mo munang mangyari ito ngayon upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin yung water baptism, pangyayari po sa kalooban mo para matupad ang kalooban ng Diyos. Hayaan. Si Jesus Christ ang pag-baptize. Hayaan mo mangyari. So hayaan mo rin mangyari sa buhay mo ang water baptism. Amen. Ano ba natin, church? Amen. So, pag ako sa tubig, you are not declaring that your sins are already forgiven. Amen. So, ibig sabihin noon mga kapatid, di ba, in the same way that Jesus rise from the dead, we as Christians are raised to a new life. Dahil pinatawad ka na, lalakad ka na ngayon sa panibagong buhay. Kumusta ang mga na-water baptize? Lumalakad ba tayo sa new life? Sorry, Lord. Sorry. Nakalimutan ko. Patay na pala ko sa kasalanan. Huwag kasi tayo magkaroon ng amnesia. Patay na tayo sa kasalanan. Yung dating ikaw, wala na yun! Naintindihan po natin, church? Amen. So we are going under the water, represents burial, and coming out of the water represents resurrection to a new life. Ginawa ni Jesus Christ. Namatay, at siya po ay nalibing, siya po ay nagbuhay na maguli. So through water baptism, yun po yung ating ipinapahayag, dinideklara sa buong mundo na nagkikisa po tayo sa kamatayan ni Kristo. Amen. Through water baptism. Amen po ba? Amen. Nanahigod church. So, water baptism should affect your life. Dapat yung ginawa ng water baptism sa'yo, Romans 6:3 and 4, dapat itong water baptism ang dahilan magbigay ng magpupus sa'yo na ikaw po dapat may effect sa ilan. Dapat ikaw po ay lalakad na po sa buhay na panibagong buhay. Amen? Dapat yung water baptism magre-remind sa'yo na mag-baptize na ito. Mas galingan ko pa ang pagkabagong buhay. Mas galingan ko pa ang paglilingkod, ang pagsunod.
nagsimula baptize na ako. Dapat maapektuhan ka dun sa ginawa mo. Amen? Dapat ma-feel mo. Total baptize na pala ako. Nakikisa na pala ako sa kamatayan ni Kristo. Dapat pala mamatay na ako sa aking dating pagkatao. Kumusta ang mga water baptize? Kamusta? How are you? Just a reminder. Amen? So, kailangan mga kapatid, ng ating buhay ay may pagkakaiba na po sa dating buhay. Pag nag-water baptize ka na, iba na po yung buhay mo ngayon kaysa dating buhay. Kasi yung consult mo nga, wala na nga eh. Amen? Okay. Amen. So, praise God. And water baptism is for the believers. Para po sa mananampalataya. Nanampalataya ka na ba kay Christ? Naniwala ka na sa araw ni Kristo? Amen. Hello? Naniwala ka na? Amen. Walang dahilan, hindi ka magpapaptize. Nanampalataya ka na eh. Amen? Hello? So, kailangan po natin magpapalataya po tayo kay Kristo at sa ilan sa napapaloob na salita doon ay nagkaroon ka ng repentance. Amen? Alam niyo po ba? Napakahalaga ng bago ka magpapaptize ay nakapagsisisi ka na ng tutuhanan sa iyong mga kasalanan. Amen. Nagsisi na ba tayo? Amen. Nakita din kaya si Judas, yung pagsisisi na hindi mo lang ginamit, hindi mo lang naramdaman. Kailangan yung pagsisisi mo, hindi po yan will turn into despair. Walang naman mo sa kalungkutan. Hindi kinakawa ng tutuhanan sa Diyos. Lord, sorry ka talaga. Kaya isa ko, Lord, sorry talaga nagaiba ko. Isa ko lang dyan, pero Lord, hindi na po ngayon. Hindi na, Lord, sorry talaga nasaktan ko. Amen? Alam niyo, kailangan natin magsisi. Bakit? Ang pagsisisi, ay di ba sabi sa Matthew chapter 3, na sa pangangaral ni John the Baptist, pagsisihan ninyo kaligdan ang inyong mga kasalanan. Magsisi kayo sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Ang pangangaral po ni John the Baptist ay sa lumang tipan pa po yan, na ihanda ninyo ang daanan ng Panginoon sa inyong mga buhay. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan natin magsisi dahil inihanda. Dahil kung hindi tayo nagsisisi, hindi makarating si Lord sa buhay natin. Nagsisi na ba tayo? Amen. Wala na natin kabataan hanggang ngayon. Kailangan natin magsisi. Bakit? Pag walang repentance, hindi makakarating sa buhay natin si Jesus. Yan po. Ang ibig sabihin, ang repentance is a preparation. Ang pagsisisi ay preparation mo yan. Pag-aayos mo yan para makarating si Jesus sa buhay mo. Ituwid ninyo ang kanyang mga landasin. Di ba, ihanda ninyo ang kanyang mga daan. Amen? So, napakalaga. Pagkatapos noon, maraming lumapit sa kanila. Sa kanya. Kay John the Baptist. Nagpabautismo po sa tubig, inihayag ang kanilang mga kasalanan. At ito, lumapit ang mga sabi para sa iyo. Ang sabi ni John the Baptist, kayong mga langit na kulubog, sino ang nagbabala sa inyo? Sa buod na darating. Mind this church, ang pagsisisi, makinig tayong maayos. Makinig tayong maayos. Ang pagsisisi ay babala sa buod na darating. Huwag na hindi tayo magsisisi ngayon. Kasi ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan na pangarang John the Baptist ay babala sa buod na darating. Amen. Ang sabi niya sa 8, mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Amen. Ibig sabihin
kapag nagsisisi ka, makita sa buhay mo ang pagbabago. Amen. Amen. Pero kung hindi ka totoong nagsisisi, hindi ka nagbabago. Pag hindi ka nagbabago, hindi ka pa nagsisisi, hindi ka makakaiwas sa puot ng Diyos. Hallelujah. Amen. Ngayon, nakahanda na ang palakol sa puno, sa ugat ng puno. Ang punong kahoy na hindi mabuti ng bunga. Ano? Puputulin. Puputulin. Gusto natin maputol sa karya ng Diyos? Gusto natin maputol sa buhay ng mga? Patuloy ka na sa kasalanan mo. Huwag kang magsisi. Again, ang pagsisisi ay preparation para makarating si Jesus sa buhay mo. Amen. Ang pagsisisi ay babala sa darating na puot ng Diyos. Kapag nagsisisi ka na, darating na si Jesus. Kapag nagsisisi ka na, wala ka na sa puot ng Diyos na darating. Are you hearing the word? Amen. Huwag kang isi-isi. Ang pagsisisi ay may bunga yan. Ingatan mo yung buhay mo. Na talaga makita yung bunga na nagsisi ka. Nanawa ko ba natin, church? Amen. So, kailangan, kapag nakapagsisi ka na, nagsisi na po ba tayo? Amen. Walang dahilan. Bakit di ka mabautismuhan? Pagkatapos ng nangaral ng pagsisisi, nagbautismo na siya. Hindi niya inuna yung bautismo, saka magsisi. Hindi po ba? Amen. Nangaral na siya ng pagsisisi. Inihanda mo na yung mga puso niya sa kalinisan. Amen? Amen. Kasi pag hindi ka lang, alam niyo ba, church? Kapag-aralan nga namin Thursday, na how sin affect God. Alam niyo, paano naka-apekto ang kasalanan ng tao sa Diyos? Kalungkutan. Genesis chapter 6, verses downwards. Noong kung nakita ng Diyos ng tao ay naging makalaban, nilikha niya na spiritual, like Him, according to His image and likeness. Hello? Nagiging makalaman, hindi na spiritual, hindi na look alike of God, hindi na like God. Nakita niya na hindi na kagaya niya, na nagoy sa kabananan, sa kalinisan. Hello? Alam niyo, ang naramdaman niya, nalungkot siya. At kapag nalungkot ang Diyos, huwag natin pinapalungkot ang Diyos kasi nung nabasa ko, nung nalungkot ang Diyos, nagdesisyon siya na hindi gusto ng tao. Anong ginawa ng Diyos nung nalungkot siya? Lilipulin ko na ang lahat ng tao. Dahil ang tao ay makalaman na sa kasalanan. Kaya pag gumagawa ang tao ng kasalanan, nalulungkot ang Diyos. Gusto mo siya palungkotin? Pag lagi mo siyang pinapalungkot, asahan mo, meron siyang ginagawang desisyon na hindi mo gusto. Ano ko ba natin? Amen. Lagi mong pasayahin ang puso ng Diyos. Huwag mong palungkotin. Dahil nung nalungkot siya, nilipon niya ang buong daigdig dahil sa kalungkotan. Ano ko ba natin, church? Amen. Para pagkabulan natin sa Lord. At isa pa. Isaiah 43, kung diyan ko nagkamali. Kapag ang tao ay nabubuhay sa kasalanan,
pinapahirapan niya ang puso ng Diyos. Gumawa ka ng kasalanan. Ano naman ang kasalanan? Ginawa ko rin. Ikaw mismo ang nagpapalungkot, ikaw mismo ang nagpapahirap sa Diyos. Tingnan natin. Kung ano din yung maka-apekto ng kasalanan sa tao. Di ba yun, di ba? Nahihirapan ng Diyos sa atin. Mahirap tayo sa puso ng Diyos pag tayo na sa kasalanan. Number 3, nagagalit ng Diyos. Kaya naging doon, may bagyo, may tsunami, mga wildfire. Sa lakot blood ko yan, nagagalit ng Diyos. Yan po ang ginagawa ng kasalanan sa puso ng Diyos. Kalungkutan, kahirapan, galit. Kaya dapat ang mga kasalanan ito, hihingi mo na ng tawad. Para hindi siya magalit sa iyo, hindi siya malungkot sa iyo. Hello? Hindi siya nahihirapan sa iyo. Masarap po ipangaral yung blessing, yung prosperity, pero mas mahalaga to. Kasi ito po yung magdadala sa atin sa pagpapala. Alam po ba natin, church? So, balik po tayo. Baptism is for the believer. And baptism should probably involve immersion. Kailangan po, hindi ganun ting-ting-ting sa ulo ng bata. Minsan nung pandemic, tinitira pa na ito eh. Yung tinitira tayo sa ato bata. Hindi naman sila tubig. Pagkarating na sa ulo. Anyway, mali naman talaga yun eh. Mali na yung nangyari no. Hindi naman mali pa. Tingnan po ba? Tumikot ka ng Diyos, bakit ito katakot? Minsan nga eh, nabalitaan namin noon. Naku, yung pupuntahan natin, may hepa. May pag-eyewitness. Siyempre, di ba, bilang unang tao, kakabahan ka ng konti. May hepa. Ito, anong klaseng hepa? Di ba? Pero kung mga contagious disease, may TB. Di ba, pag pumuputo, mag-airborne ng TB. Di ba, parang hindi ka nahahayo? Sabi ka, ayaw mag-input ka ng Diyos, wala kang pinatatakutan, nahahayo ka pa rin. Pupunta ka pa rin sa kapagbahay na may hepa, may TB. Hello! Pinatapunta ka ng Diyos. Shit ka naman ang tawag ng Diyos eh! Amen. Nanaw ko pa natin. Praise the Lord. Baptism should be prioritized. Alam niyo, nung nangaral po si Pedro sa mga Gentiles, bumaba po ang Holy Spirit, tinanggap ng mga Hindil. Sa Acts chapter 8, tinanggap ng mga Hindil. Ang pangaral ni Pedro, magsisisi sila. Ang pagkatapos ng pagsisisi, sabi ni Pedro, ngayon! Kasi bumaba ng Holy Spirit, nagsalita sila, nag-speak in tongues. Gano'n na sila! Sinitan pa sila. Di ba? Yan, nag-speak in tongues na sila. Sabi ni Pedro, bumaba na sa kanila ang Holy Spirit, kabait talagang ang Panginoon, wala siyang itinangi. Ang Diyos walang itinatangi, hindi lang sa mga Hudyo, ang kaligtasan ko din. Pati ang mga Gentiles. Sa panahon nila, inabot na ng kaligtasan. Ano nakakaad lang? Sa bautismo, sa tubig. Kaya inutusan niya ngayon na magpabautismo ang nanampalataya sa Panginoon sa Kristo. Amen po ba? So church, ang water baptism is a public declaration of your faith. Sabihin mo na nagpalataya ako kay Kristo. Amen po ba? Pinagpamalaki mo na. Nakikiisa ka lang sa kamatay ni Kristo. Water baptism signifies our death to our old life and the beginning of a new life. Hello? Amen. Yung old life natin wala na. Siguro po yan. At tayo po ay nagsisimulan na po ng ating buhay kay Kristo. Lalo po natin, church? Amen. Are we ready? Amen. Susunod po
baptism is a picture of death and resurrection. Okay? Baptism should be affect your life. Baptism is for the believer. So, ang baptism ay para sa iyo. Nanaw po ba natin? Amen. Ngayon mo na gawin. Ngayon ka na magsisisi. Ay, hindi mo na ako magpapaptize kasi magkakasala din ako. Iba po yung makasalanan sa nagkakasala. Nung hindi ka pa water baptize, makasalanan ka. Amen? Hello? Pwede ka pa rin magkamali magkasala, pero meron akong Holy Spirit na magre-remind sa'yo na, oy, kamali ka nagkasala, kayo mo magkakaiba. Hindi ibig sabihin sa ka magpa-water baptize kasi perfect ka na. Hindi ganon. Amen? Amen. Kilala mo sarili mo. Kilala mo sarili mo. Kung talagang naramdaman mo na si Lord sa buhay mo, kilala mo na yun. Amen? Saka na lang, kung perfect na ako, mas kasalanan pa rin ako magsisiyan mo nga Amen? Magsisiyan mo nga Amen po ba? Amen. Dahil utos ng Panginoon, gagawin natin. Amen. Amen? Hindi ka na pag-baptize, hindi ka nag-iisa sa kamatayan ni Kristo. Sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen! Amen. At ang sabi ng Mark 16:16, ang sumampalataya at ang magpabautismo ay maliligtas. Tignan niyo, church ha, ang panampalataya at ang bautismo ay pinagsama ni Kristo ay maliligtas. Gawin mo dahil buhay ka. Yung natapos sa cross ng mga pulisan, sumampalataya yun Kahit hindi na kayo magpa-water baptize, paano kayo magpanawag silang tatlo para mag-water baptize? Siyempre, hindi na magagawa yun. Dahil sa kanyang panampalataya, kung saan na nakababa sila sa cross at pwede ba silang bumaba? Siyempre, pupunta rin siguro sila sa tubig at magbautismo. Kaya hindi na nangyayari. Kasi, bakit? Nakakago na sila ikaw hindi ka naman nakatakot. Amen? Amen. Hindi ka ba naman nakatakot? Ayaw mong gawin magpa-water baptize. Kailangan magkaroon tayo ng kunting mood sa salita nito sinabi ni Jesus Christ, ang sumampalataya at magpabautismo ay maliligtas. Pinagsama ang faith and baptism. Amen. Nalaman ba natin? Ang mga water baptize, huwag nang kalimutan. Wala na kayo sa lumang buhay ninyo. Tuloy sa panibagong buhay. Amen. Bagong buhay. Amen? Magbalisa na kayo mga Kenny. Ito lang sasagutan ninyo. Kung wala pa kayo kay Kristo sa Jesus Christ life, ano yung dating pagkatao niyo? Ngayon, na-encounter niyo sa Jesus Christ sa buhay niyo, sino na kayo ngayon? Yun lang po yung sasagutin ninyo doon sa Iron Pavilion. Worship na tayo, tapos konting tapos katutuon na kung paano natin ang doctor, bakit ka nag-decide ng magpa-water baptize? Siyempre nga, sinabi ko na kayo. Kaya ka nag-decide. Wala po ba? Wala po explanation? Lahat po tayo tumayo sa Panginoon.